Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So anyway, eto umpisahan na muna natin etong ating usapan sa pasasalamat dito sa mga basher natin. Dahil etong una nating tatalakayin mga kababayan, yan po yung mga nakita natin sa ating comment section na maraming katanungan na sinasabi na bakit nga daw etong si PBBM mga kababayan nagsasalita at nag-iingay patungkol daw po dito sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte sa bansang China. So ngayon mga kababayan, gusto nating sagutin yan. Hindi naman porket mga basher natin yung mga yan, hindi na natin papansinin. So sasagutin natin kung bakit nga ba mga kababayan yung ating presidente ay nag-iingay po at nagsasalita patungkol dito sa gentleman's agreement or secret deal nitong si dating Pangulong Duterte sa bansang China. So ngayon basahin po natin mga kababayan, ito mga nakita kong research kanina nung naghanap tayo kung bakit nga ba ang presidente talagang ganun na lamang po yung pag-iingay about dun sa gentleman's agreement ni Duterte. So ngayon, kung makikita nyo, sabi kasi dito, basahin muna natin may ilang kritisismo kay PBBM. Bakit daw siya nagsasalita at nag-iingay sa secret deal or gentleman's agreement? Kung personal o politika ang batikos, okay lang naman na huwag niyang sagutin o patulan. Pero kung ang secret deal ay makukompromisyo ang national interest, tama lang na mag-ingay at magsalita ang Pangulo. Sabi pa dito, ang panunumpa sa tungkulin, ito yung dahilan kung bakit maingay si PBBM mga kababayan dyan sa pinasok ni Duterte. Ano po, kung bakit ang ating presidente nagsasalita at sinasabi na dapat malaman po natin kung ano ba talaga yung nakapaloob dito sa gentleman's agreement or secret deal na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa bansang China at kung bakit ngayon ang bansang China ay nagiging marahas dito po sa West Philippine Sea. So ngayon, ang sabi po dito, ang panunumpa sa tungkulin ng Pangulo ay nag-uutos sa kanya bilang kanyang pangunahing tungkulin na pangalagaan at ipagtanggol ang konstitusyon ng lupain. Sa madalit salita mga kababayan, yung ating mga teritoryo. Sabi pa dito, ang parehong konstitusyon ng Artikulo 1 ay tumutukoy sa pambansang teritoryo ng Republika. Teritoryo ng Pangulo ayon sa kanyang panunumpa ay may tungkuling protektahan at tiyakin ng integridad nito ay hindi dapat mabawasan. So napakaliwanag naman mga kababayan kung bakit nag-iingay po yung ating presidente at kung bakit mas minabuti na sabihin niya na dapat alamin natin kung ano yung nilalaman nung sinasabi na secret deal or gentleman's agreement mga kababayan na pinasok ni Duterte. Kasi nga bilang isang presidente ng bansa, dapat tiyakin niya na hindi mababawasan po yung mga teritoryo po natin. Katulad niyang West Philippine Sea mga kababayan na kung saan sakop ng West Philippine Sea yung mga Ayungin Shoal na kung saan kung makikita nyo naman, sinasabi nga ni Robin, hindi pa daw po tayo ini-invade kaya hindi pa masasabi na sovereignty. Pero kung makikita nyo mga kababayan, tinambakan na nga po ng sasakyang pandagat ng China yung pong mga teritoryo natin. Mga kababayan, katulad ng West Philippine Sea at yung mga Ayungin Shoal. So ngayon, kaya mapapansin ninyo, huwag kayong magtataka kung bakit yung ating presidente nag-iingay po sa isyong yan. Dahil mga kababayan, karapatan niya mag-ingay dahil siya po ang presidente na dapat na nagpoprotekta ng mga lupain po natin at mga teritoryo po natin. So yung mga basher po natin, makinig po kayo. Sabi pa dito, eto daw, sa makatuwid, ang Pangulo ay hindi maaaring pumasok sa mga kasunduan na nagiging sanhe ng pagliit ng ating teritoryo o binabaliwala ang ating hawak sa kahit maliit na bahagi nito. Kung makikita nyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, ano yung ginawa niya? Saglip na protektahan po niya mga kababayan, yung ating mga teritoryo, talagang isinawalang bahala niya. At sinabi niya sa publiko mga kababayan na wala na tayong magagawa doon sa ating teritoryo kung hindi parang hayaan di umano yung China na sila na yung magmaniobra po doon. So kung makikita nyo pa nga mga kababayan, di ba, sinasabi ngayon ng dating presidente
na talagang hindi natin kakayanin ng China. At kung sakaling sumubok tayo mga kababayan, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Pero alam naman natin kung ano yung ginagawa po natin. Ang ginagawa natin ngayon, pinoprotektahan lamang po natin yung ating sovereignty, yung ating sovereign rights, mga kababayan, at yung mga teritoryo po natin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, wala sa kanyang kapangyarihan, gaano man ito kalawak, na palabnawin ang ating soberanya sa mga isla at tubig na niyayakap ng ating teritoryo. Ang jurisdiction o jurisdiction sa kung ano ang sa atin ay hindi na nasa pailalim sa prerogative ng Pangulo na ilalagay sa bisa sa ilalim ng joint stewardship sa ating mga bansa. Sabi pa dito, ang ating pambansang teritoryo ay hindi personal na ari-arian ng Pangulo na ang paggamit o disposisyon ay siya lamang ang makakapagpasya, mga kababayan. Dahil nga kung makikita nyo, kung totoo man yung pinasok ni dating Pangulong Duterte na pakikipagkasunduan, mga kababayan, parang siya yung lumabas na may-ari po ng mga teritoryo po natin. Pero napakaliwanag naman ang sinasabi dito. Yung ating presidente, mga kababayan, ay hindi po siya lamang yung nagmamay-ari ng ating mga teritoryo. Kung hindi, sa madalit salita, siya ay tagapamahala lamang po. At ang may-ari po ng teritoryo po natin, tayong lahat mga kababayan na nakatira dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga hindi pwedeng magdesisyon lamang ang presidente. Dapat unang-una isasanggunin niya muna sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung ginagawa ni PBBM ngayon, halos alam lahat ng media, alam lahat ng sambayan ng Pilipino yung mga hakbang na ginagawa ng ating presidente. Dahil nga naman, inirerespeto po ng ating presidente yung karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman kung ano yung kalagayan natin sa mga teritoryo po natin. So ngayon, sabi pa dito, sa makatuwid, ang anumang talakayan sa pagpapanatili ng status quo sa West Philippine Sea ay dapat na pagsunod sa 2016 arbitral ruling, mga kababayan. Tinutukoy ng huli kung anong lehitimong status quo sa abot ng ating teritoryo. Nilinaw pa ng ruling ang paglalarawan at delineasyon ng pambansang teritoryo sa Artikulo 1 ng Konstitusyon. Ito ay naglalaman ng kung ano ang atin. Mga kababayan, ibig sabihin dapat kung etong si dating Pangulong Duterte nakipagkasundo sa bansang China, isinailalim niya dapat, mga kababayan, doon sa mismong inilabas na desisyon ng arbitral tribunal na kung saan, mga kababayan, dapat igigit niya sa kasunduang yon na kahit ano ang mangyari, tayo yung nagmamay-ari ng West Philippine Sea. At kung sakali ang China, mga kababayan, ay pumasok sa teritoryo po natin, dapat tayo pa rin po yung mamamayagpag doon dahil unang-una, pagmamay-ari po natin yon, mga kababayan. At dapat nung pumasok siya sa kasunduan, kung meron man, mga kababayan, dapat una pa lamang sinabi niya sa bansang China na since teritoryo po natin yon, talagang magpapatayo na tayo, mga kababayan, ng instruktura doon po sa mga boundaries ng ating mga teritoryo para alam ng bansang China. So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto, makikita nyo, ang anumang pagkilos ng kompromiso ay hindi lehitimo at hindi maipapatupad kung ito ay lumalabag sa konstitusyon. Hindi ito maaaring magkaroon ng pwersa at epekto ng isang legal na obligasyon na nagbubuklod sa ating pamahalaan. Ang anumang kasunduan ng Maginoo ay walang bisa kung pinabababa nito ang ating soberanya sa ating teritoryo o ibinibigay ang tanging jurisdiction sa kung ano ang legal at jurisdictional ng ating bansa, mga kababayan. So kung makikita ninyo, kaya nag-iingay ang ating presidente dahil unang-una, mga kababayan, bilang presidente ng ating bansa, karapatan niya po na mag-ingay tungkol dyan sa pinasok ng dating Pangulo para magawa niya ng paraan, mga kababayan, kung paano ilalaban yung ating teritoryo na hindi aabot sa gera. Ano po, so dapat ang ginagawa ng dating presidente, nakikipagtulungan siya ngayon kay PBBM. Kasi nga, mga kababayan, kung makikita ninyo, saglip na sagutin na lamang kung ano yung nilalaman ng gentleman's agreement, anong ginagawa. Inililihis po ang usapin at inililihis ang topic, mga kababayan, sa pamamagitan ng ad hominem attack or paninirang puri sa ating presidente, mga kababayan. Kung makikita ninyo, yan ang dahilan kung bakit maingay ang ating presidente ngayon at kung bakit, mga kababayan, sinasabi ng ating presidente na sabihin nila
kung ano yung pinasok nila na kasunduan para alam ng sambayan ng Pilipino. Ang mahirap nga kasi mga kababayan, nung umupo si PBBM, wala namang nabanggit sa kanya yung dating administrasyon na may ganyan pala na pinasok na kasunduan. Ngayon, ang bansang China mga kababayan, nag-iingay pa rin. At may matinding utos pa sa Pilipinas na kung saan mga kababayan, ano yung sinasabi ng bansang China? Itigil yung balikatan, exercises sa bansang US mga kababayan. Ano po na ginaganap dito sa bansang Pilipinas. So maliwanag naman mga kababayan na may pinasok talaga na kasunduan itong si dating Pangulong Duterte, dahil kung walang pinasok na kasunduan yan, hindi magi-expect at hindi aasa ang bansang China. Mga kababayan, natuto pa rin ng bagong administrasyon yung kasunduan na sinasabing yon. So ngayon maliwanag naman mga kababayan, para dun sa mga basher ha, kaya ko po ginawa itong videong ito, kalakip yung mga hinanap natin kanina na dahilan kung bakit nag-iingay yung ating presidente sa issue ng West Philippine Sea mga kababayan, at saka po sa issue ng Gentleman's Agreement ni Duterte, dahil para protektahan po yung mga teritoryo po natin. At bilang presidente, trabaho po talaga niya na mag-ingay ng ganyan habang pinoprotektahan yung ating mga teritoryo at habang gumagawa ng paraan para mapaigting yung pagprotekta ng ating mga teritoryo. So sana naman, dun sa mga basher, wag niyong masamain yung sinasabi ng ating presidente. So anyway, punta na po tayo dito sa next topic po natin. Mga kababayan, etong matinding utos ng bansang China dito po sa Pilipinas. Ano po, dahil mga kababayan nagsalita etong si Lin Jian. Di ko alam kung prime minister to o spokesperson ng bansang China mga kababayan. So ngayon pakinggan po natin etong sinasabi niya, tapos babasahin natin yung Tagalog para maintindihan po ninyo. Para makita nyo lang mga kababayan na may resibo po tayo at hindi po gawa-gawa. So ngayon sabi kasi dito, Beijing warns Philippines against relying on outside for security and becoming chess piece. Mga kababayan, yan po yung sabi dyan. So ngayon pakinggan po natin. 关于非美的军事合作，中方已经多次表明了严正的立场。非方应该清醒地认识到，拉拢域外国家在南海炫耀武力、挑动对抗，只会加剧局势紧张，破坏地区稳定。 试图引入外部力量来维护所谓的自身安全，只会导致自身更大的不安全，甚至沦为别人的棋子。我们敦促非方停止在海上的滋事挑衅，敦促有关域外国家停止在南海挑动对抗。中方将继续采取必要措施，坚定捍卫自身的领土主权和海洋权益，维护南海的和平稳定。 Maliwanag mga kababayan ha, yan yung video. Yan yung source natin dito sa babasahin natin. Kung makikita nyo, ang sabi niya kasi dyan mga kababayan, eto basahin natin para makita ninyo. Sabi niya kasi dito, eto Reuters, iniulat ng US at Pilipinas ay magsasagawa ng joint military drills sa susunod na linggo. Ano ang komento ng China? Pakinggan po natin. Maraming beses, sabi ni Lin Jian, maraming beses na nilinaw ng China ang posisyon nito sa kooperasyon ng militar sa pagitan ng US at Pilipinas. Kailangang ganap na magkaroon ng kamalayan ng Pilipinas na kapag ang mga bansa sa labas ng rehiyon ay dinala sa South China Sea upang magbaluktot ng mga kalamnan at magpasiklab ng konfrontasyon, maaaring lumala ang tensyon at ang rehiyon ay magiging hindi gaanong matatag. Ang ibibigay ang seguridad ng isang tao sa mga puwersa sa labas ng rehiyon ay hahantong lamang sa higit na kawalan ng karapatan at magiging chess piece ng ibang tao. Hinihimok namin ang Pilipinas. Ito po matinding utos ng China mga kababayan sa Pilipinas. Sabi nila dito, ayan, hinihimok namin ang Pilipinas na itigil ang paggawa ng maritime provocation. Hinihimok namin ang mga may kulturang bansa sa labas ng rehiyon na itigil ang pagpapasaklab ng konfrontasyon sa South China Sea. Patuloy tayong magsasagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mahigpit
na mapangalagaan ang ating soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa dagat at panatilihing mapayapa at matatag ang South China Sea, mga kababayan. So sinasabi nila dito na kung ipagpapatuloy ng Pilipinas, mga kababayan, yung tinatawag na pakikipag-ugnayan sa US o itong balikatan exercises, mga kababayan, ay magpapasiklab lamang daw po ito ng konfrontasyon na maaaring lumala ang tensyon, mga kababayan, dito sa South China Sea or etong West Philippine Sea, mga kababayan. At sinasabi pa dito na kung saan hahantong lamang daw po sa kawalan, mga kababayan. Kaya ang utos nila sa bansang Pilipinas, inuutusan po nila tayo, mga kababayan, na itigil daw po natin yung konfrontasyon. Sa madalit salita, mga kababayan, itigil po natin, kasi sinasabi nila dito, itigil natin yung paggawa ng provocation dito po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ang problema nga kasi, hindi naman tayo nagpuprovok ng gulo, mga kababayan. Tayo po ay nakikipag-alyansa lamang po sa iba't ibang bansa na may pwersa para tulungan tayo kung sakali nakamkamin at sakupin ng tuluyan yung mga teritoryo po natin. Yun ang hindi maintindihan ng bansang China. Kasi ang gusto po talaga nilang mangyari ay masakop, mga kababayan, ng dahan-dahan yung mga teritoryo po natin. At kung sakali na isusuko natin yang West Philippine Sea o kaya yang Ayungin Shoal, mga kababayan, hindi matatapos dyan ang gagawing pangangamkam at hakbang ng bansang China, mga kababayan, na sakupin ng tuloy-tuloy yung pagmamay-ari po natin mga teritoryo. Ano po kung sakali na ibigay natin sa kanila yung mga teritoryo natin? Kaya ngayon, mga kababayan, hindi ko alam kung bakit ganun na lamang po yung kanilang sinasabi na itigil ng Pilipinas yung pakikipag-ugnayan sa bansang US, ano po, at tigilan ng Pilipinas yung sinasabi nilang provocation. Paano ba naman tayo gagawa ng provocation dyan sa mismong teritoryo po natin? Atin nga po yan, mga kababayan. Saka lang naman kasi nagkakaroon ng provocation, mga kababayan, kung ang isang bansa ay nangangamkam ng teritoryo ng ibang bansa. Ang problema kasi sa bansang China, sila yung nagpuprovoke ng gulo. Mga kababayan, sila yung gumagawa ng provocation, tapos ang ginagawa po nila, mga kababayan, tayo pa yung pinapalabas na nagpuprovoke ng gulo sa sarili po nating teritoryo, mga kababayan. So ngayon, magaling yung maliwanag sa inyong kamalayan, mga kababayan, nang dahil dito, eto nagsimula lang naman ito, mga kababayan, uminit ng uminit nung iginigiit na ng bansang China na hindi po tayo talaga marunong tumupad sa ipinangako po natin sa kanila. At bumabalik po tayo sa ating mga salita. Diyan nagsimula yan, mga kababayan. At nung nabago ang administrasyon, dahil nga naman nung panahon ni Duterte, ipinakita talaga ni Duterte yung pagiging weak po niya sa pagprotekta ng ating mga teritoryo. Kaya unang-una, mga kababayan, kung makikita nyo, ganito na lamang po yung reaksyon ng bansang China nung ipinakita ni PBBM yung tapang niya para protektahan po yung ating teritoryo. Uulitin ko po, hindi pakikipaggera yung gusto po natin. Kaya po tayo nakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa para mapaghandaan yung sakaling problema na gagawin ng ibang bansa para sa pilitang sakupin po yung ating mga teritoryo. Ano po, naghahanda lamang po tayo, hindi po tayo nakikipaggera. Magaling po yung maliwanag, mga kababayan. Kasi ang sinasabi nila dito, ito yung pananakot nila sa Pilipinas. Maaring lumala ang tensyon. Ang rehiyon ay magiging hindi gaanong matatag. Ang ibibigay ang seguridad ng isang tao sa mga pwersa sa labas ng rehiyon ay hahantong lamang sa higit na kawalan ng kapanatagan at magiging chess piece ng ibang tao. Hinihimok namin ng Pilipinas na itigil ang paggawa ng maritime provocation. Hindi naman po maritime provocation, mga kababayan, yung balikatan exercises. Kung hindi, pagsasanay lamang po yun ng ating mga kasundaluhan kasamang sundalo ng US, mga kababayan. Hindi naman porket nagkaroon ng balikatan, gigirahin na agad ang bansang China. Kumbaga, mga kababayan, nasa bansang China pa rin yung bola kung gusto nila na magkaroon ng gera or kung gusto nila na manggulo sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Kung sakali na gumawa sila ng maling hakbang na kung saan, mga kababayan, meron po tayo, mga kababayan, Pilipino na sundalo na mamamatay or di kaya naman babawian ng buhay, mga kababayan, dun magsisimula yung sinasabi nila na matinding gulo. Pero since wala pa naman at ang China nagiging maingat din sa kanilang hakbang, walang gulo na mangyayari at malaki ang posibilidad na hindi po humantong yan sa sinasabi ng mga DD-shit supporter at DD-shit vlogger, mga kababayan, na gera, diba? Sa ngayon nagkatala, mga kababayan.
doon sa paraan ng kanilang pakikipagkasundo, sila na nga yung mali, sila na nga yung nagkamali, sila pa yung may ganang magsalita ng hindi maganda sa ating presidente. Mga kababayan, sa ngayon nagkatala na ganon, sila na nga yung nakagawa ng mali na saglip na humingi ng pasensya sa sambayan ng Pilipino at sa publiko dahil dun sa pagkakamali at matinding gulo na pinasok nila, sila pa yung may ganang magalit at manira. Ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na inuutusan ng China ang Pilipinas na itigil yung maritime provocation or yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na balikatan exercises, kasi sa kanila mga kababayan maritime provocation po yon, pero sa atin balikatan exercises yung tawag po dyan. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa panayam ng bansang China, ano po sa pamamagitan nitong si Lin Jian. Ano po, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. Ang source po natin mga kababayan, eto po ha. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Kung saan mga kababayan, di ba since nagsalita nga ang bansang China ng ganyan patungkol po dito sa pagitan po ng bansang US at Pilipinas, sumagot naman po dyan ng DFA. At ang naging sagot po dyan ng DFA mga kababayan, eto pakinggan po natin. Naglabas ng matinding pahayag ang Philippine Department of Foreign Affairs matapos tuliksain ng China ang katatapos na trilateral summit sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Giit ng DFA, sariling desisyon ng Pilipinas na paigtingin ang alyansa nito sa Estados Unidos at Japan alang-alang sa interes ng bansa. Sang-ayon din ito sa international law at commitments sa regional at multilateral forums. Dagdag pa ng DFA, alam ng lahat kung sino ang dahilan ng tensyon sa rehiyon. Kaya nga, alam nating lahat mga kababayan kung kanino nagmumula yung tensyon dyan sa rehiyon natin, at alam natin kung sino yung nagpuprovoke ng gulo kung bakit nagkakagulo dyan sa West Philippine Sea. Ano po, alam natin kung sino. At unang-una mga kababayan, mas mabuti na makipag-alyansa tayo dito sa US kaysa po dito sa China. Kasi unang-una ang US mga kababayan, hindi nila lantara na sinasabi or wala silang intensyon na kamkamin po yung mga teritoryo po natin. Ang China mga kababayan, kahit kaalyado natin, kahit kaalyansa natin, ipinapakita nila na gustong-gusto po nilang makamkam yung mga teritoryo po natin. Anyway, pagpatuloy pa natin. Dapat din anyang mag-isip mabuti ang China sa mga aksyon nito sa South China at West Philippine Sea. Binibigyang diin din nitong pinahihina ng China ang regional peace at stability sa mga agresibong kilos nito, kabilang na ang maigting na maritime claims at militarisasyon sa reclaimed na mga bahura. Samantala, nagsalita naman ang Chinese Embassy sa Manila kaugnay ng gentleman's agreement na kwine-kwestiyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ng embahada, patungkol ang kasunduan sa pangasiwa ng sitwasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at pag-iwas sa conflict sa Ayungin Shoal o Renai Jiao kung tawagin ng China. Ano yung sabi mga kababayan? Ito ulitin natin ano yung sabi dito? Ang kasunduan sa pangasiwa ng sitwasyon, ulitin natin ng konti. Na maritime claims at militarisasyon sa reclaimed na mga bahura. Samantala, nagsalita naman ang Chinese Embassy sa Manila kaugnay ng gentleman's agreement na kwine-kwestiyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ng embahada, patungkol ang kasunduan sa pangasiwa ng sitwasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at pag-iwas sa conflict sa Ayungin Shoal o Renai Jiao kung tawagin ng China. Dagdag pa nito, walang kinalaman ng deal sa kani-kanyang sovereign position ng Pilipinas at China. Hindi rin umano ito sikreto dahil nagtrabaho ang mga kinauukulang ahensya ng dalawang pamahalaan sa ilalim nito hanggang February 2023. Kita nyo mga kababayan na iba yung sinasabi dito sa sinasabi ng bansang China. Ano po, iba yung sinasabi dito dun sa sinasabi mga kababayan nung sino ba yun? Nung babae. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. 'Di ba kung makikita ninyo meron tayong spokesperson ng China na ginawa ng reaction video dati. Yung babae na nagsasalita, ang iginigit nila doon, to pa rin ng Pilipinas yung ipinangako ng Pilipinas sa bansang China. Pagpalagay natin kung ganito yung nilalaman, hindi na sana hahantong sa magwa-water cannon at magiging marahas ang bansang China. So parang ang dating ngayon mga kababayan, naiiba pa yung kwento pagdating po dito sa sinasabi na nilalaman ng gentleman's agreement mga kababayan sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng bansang China. Kasi ang sabi dito mga kababayan,
ang pinag-usapan naman daw po doon, pananatilihin po yung tahimik na pakikipag-ugnayan dito sa bansang China at saka sa Pilipinas. Pero yung ginagawa ng bansang China, taliwas naman po sa sinasabi dito mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Paulit-ulit din umanong nagbigay. Yes, Mauning. Yung babae, di ba kung makikita nyo, iba yung sinasabi ni Mauning sa sinasabi dito, mga kababayan. Di ba kung makikita ninyo yung binibitawan ni Mauning na salita, ano yung sabi ni Mauning? Ito pa rin yung kasunduan na ipinangako ng Pilipinas sa bansang China at huwag tayong bumalik sa ating mga salita. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Ng briefing ang Chinese side sa administrasyon ni PBBM kaugnay ng Gentleman's Agreement. Wala pang pahayag ang PBBM administration kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasi mga kababayan, yung ipagkasundo mo na hindi ka magdadala ng resupply materials dito sa BRP Sierra Madre, parang sinabi mong wala ka ng karapatan doon. Ano po, dahil unang-una, kung sakali na mabulok ng tuluyan yung BRP Sierra Madre, wala na po tayong panghahawakan na teritoryo po doon, mga kababayan, or wala na tayong mismong basis doon, ano po, na masasabing pinaka nag-iingat ng ating boundaries, mga kababayan. Kasi yung BRP Sierra Madre, pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, etong BRP Sierra Madre yung nagsisilbing ano po natin, palatandaan na tayo po ay may teritoryo dito sa may Ayungin Shoal, mga kababayan. At yan po ata yung nagsisilbing boundaries ng bansang China, mga kababayan, ng teritoryo ng bansang China at ng teritoryo po ng Pilipinas. So pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, kung mabubulok yung BRP Sierra Madre dahil nga sa hindi payagan na magdala ng resupply materials, mga kababayan, parang sinabi rin nung nakipagkasundo na ganon yung sitwasyon, mga kababayan, na talagang wala na tayong karapatan doon dahil unang-una yung basis po natin talagang hindi nakukumpune or hahayaan ng mawala, mga kababayan. So parang ganon yung sinasabi sa kasunduan ni Duterte kasi unang-una, ang nilalaman po nung kanilang kasunduan base kay Roque ay hindi magdadala ng resupply materials para hindi kumpunehin yung BRP Sierra Madre. Sa madalit salita, bubulukin talaga nila. Ano po, at pag nabulok yung BRP Sierra Madre at gumuho, mga kababayan, mas madali na para sa China, mga kababayan, na kamkamin yung mga teritoryo po natin katulad nitong Ayungin Shoal, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Samantala, nagsalita naman ang Chinese Embassy sa Manila kaugnay ng Gentleman's Agreement na kwine-question ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ito, wala na to mga kababayan. Ano po, ito inilagay lang natin sa gitna. So anyway, ngayon diretso tayo dito sa sinasabi, mga kababayan, naulat sa umano'y pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines kasi nga may mga nababalita kasi, mga kababayan, na yung mga estudyanteng tinutukoy dito ng mga Chinese student, sinasabi nung iba, spy daw. Ano po, mga espiya, sa madalit salita. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita. Na-monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Partikular na sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panatag Island. Kita nyo, mga kababayan, kung gaano kadami kung gaano kadami yung inilagay na sasakyang pandagat, mga kababayan, ng bansang China dito po sa may Bajo de Masinloc, mga kababayan. Kung makikita nyo, ayan o, tinadtad nila ng mga sasakyang pandagat. Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panatag Island at Lawak Island. Kabilang ito sa mga pinagtatalunang teritoryo ng Pilipinas at China. May iba sa mga sasakyang pandagat na ito ay stationary. May iba namang naglalayag o nagpapatrolya. Wala namang nakitang agresibong aksyon sa mga Chinese vessel na ito. Our own monitoring gave us a total of 55 various Chinese vessels monitored in Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panatag and Lawak. This is composed of PLA Navy, the Coast Guard and the Maritime Militia. Samantala, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng China.
Yan, sabi dito ni Kaye, from the BRP Sierra Madre, we will still have 12 nautical miles para sa EEZ ng Pilipinas. Tama, Kuya Ayi, ipagpatuloy pa natin. Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Ito ay matapos manawagan ng isang mambabatas na imbestigahan ang pagdami ng Chinese nationals sa lalawigan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Naghain ng resolusyon sa Kamara si Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara ukol sa pagdagsa ng mga Chinese student sa higher education institutions sa Tuigaraw. Any report po, the AFP takes seriously. So, we are looking into this, but in terms of peace and order issues po, that is the mandate of... Partida yan mga kababayan ha, sa kabila ng tensyon, ano po ng issue ng West Philippine Sea, or yung pinag-uusapan na agawan ng, or inaagaw na teritoryo sa atin, kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na agawan ng teritoryo. Kasi parang ang dadating nun, hindi natin teritoryo yon. So sa kabila ng mainit na usapin patungkol po doon sa inaagaw na teritoryo sa atin, mga kababayan, ay bigla pong dumami etong sinasabi ng mga Chinese student dito sa Cagayan. So ngayon, sinasabi nung iba na baka mamaya daw mga kababayan, kaya biglang dumarami yung mga Chinese student dyan sa Cagayan ay dahil mga kababayan parang nagsisilbing mga espiya. Ano po, nag-i-espiya dito po sa ating bansa, kaya nalalaman mga kababayan yung galawan ng ating bansa. Ano po, kaya madaling nakakagawa ng paraan ang bansang China, mga kababayan, laban sa Pilipinas. So anyway, pagpatuloy pa natin. The Philippine National Police. So we'll be working with them closely on these matters po. So investigations will be on their end, and then if there will be AFP na requirements from their end, then we will be extending our assistance accordingly. Nagpahayag naman ng alarma si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at ngayon ay mga estudyante sa bansa. Tanong nito, ano ang ginagawa ng malaking bilang ng Chinese student sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Oo nga mga kababayan, no? Kung makikita nyo mga kababayan, eto nga pala mga Chinese student na ito, kung mapapansin nyo, malapit nga pala dun sa mga pinagtayuan ng EDCA sites mga kababayan. So nakakapagtaka kung iisipin po ninyo, talagang magtataka kayo kung saan naando doon, malapit yung EDCA site mga kababayan, dun biglang dumami yung mga sinasabing Chinese student. So malaki ang posibilidad mga kababayan na baka ito di umano ha, mga espiya talaga ng bansang China dito po sa Pilipinas. Dahil kung mapapansin po ninyo, sinasabi dito na yun daw pong bigla ang paglaki ng mga Chinese student mga kababayan, mismong malapit dun sa area ng mga EDCA site. So ibig sabihin baka nga mga kababayan di umano mga espiya nga. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa mga lugar na malapit sa EDCA sites, question din ito ang napaulat na student exchange program na umano'y sanctioned o pinahintulutan ng Commission on Higher Education o CHED. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay, tuloy na agad natin yan mga kababayan dito sa mismong komento ni Senator Tolentino. Ano po patungkol dito sa pagdami ng Chinese sa iba pang EDCA sites? Pinasisilip na mga kababayan at saka pinaiimbestigahan na rin po. So malaki ang posibilidad mga kababayan na kung sakaling mapatunayan nga ng mga espiya yung mga maraming Chinese mga kababayan dito sa mga malalapit sa EDCA site, madideport po yan or mapapaalis dito sa bansang Pilipinas. Anyway, ipagpatuloy na natin. Kung talagang merong ganon, i-deport natin lahat yung mga yon. May cancelahin natin yung student visa nila kung meron silang student visa. So, ito ay nakaka-alarma. Nababahala ang ilang senador sa napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Gayon din ang umano'y pagbili ng diploma na abot umano sa 2 milyong piso. Para kay Senator Francis Tolentino, dapat itong imbestigahan ng Commission on Higher Education o CHED at Bureau of Immigration. Grabe no, yung diploma binibili. Palakpakan. Ay, palakpakan ang plano ng China. Biruin nyo mga kababayan, kahit sino naman talaga magtataka. Biglang dumami yung mga Chekwa kung saan nakaposisyon yung mga EDCA site po natin. So malaki ang posibilidad na baka hindi mga estudyante po yan. Baka mamaya mga kababayan, yung mga Chekwa na yan, mga sundalo po ng China
na kaya po naandyan talagang nag-iispiya lamang po sa galaw ng ating mga kasundaluhan at ng mga kasundaluhan ng US dito po sa kanilang mga EDCA site. Kaya nga kung makikita po natin mga kababayan, biruin nyo ha, saan nga nagkatala sa kabila ng mainit na tensyon ng West Philippine Sea, saka dinabalita mga kababayan yung ganyang klase ng pagdami ng Chekwa at malapit pa doon sa mga bases po natin. Ano po, so ngayon dapat maimbestigahan po talaga yan sa lalo't madaling panahon. At wag po nating hayaan mga kababayan na mamamayagpag sila dyan at mag-iispiya dyan sa ating mga bases mga kababayan or dito sa mga EDCA. Sa mga EDCA site. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kung bakit sa Cagayan piniling mag-aral ng maraming Chinese students. Pwede naman sa Batangas kung gusto nila mga kababayan, di ba? Pwede naman sila sa Davao kung gusto nila. Doon sila mag-aral mga kababayan. Pero bakit ang pinili nila ay etong Cagayan na kung saan malapit yung mga EDCA site po natin. Di ba kung tutusin, pwede naman sila mag-aral sa Maynila. Pwede silang mag-aral mga kababayan sa Batangas kung gusto nila. Or dito sa Davao, sa Visayas, bakit ang pinili nila Cagayan? Doon pa lang mga kababayan makakapag-isip na at magiging alarming talaga. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa dinami-dami ng lugar sa ating bansa, doon nila napiling mag-aral. No offense to Cagayan and to Tuguegarao, but there are other centers of learning, but yun ang napili nila. Kasama din anya sa dapat investigahan kung konektado ito sa bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng Estados Unidos sa Pilipinas. 2 sa 4 na dagdag na EDCA sites sa bansa ang nakabase sa Cagayan, sa Naval Base Camilo Osaya sa Santa Ana at Lalo Airport. At bukod sa Cagayan, dapat din anyang masilip kung may pagdami rin ng Chinese students sa ibang lugar na may EDCA sites. Kung ito ay halimbawang 4-year course at yung mga iba naman ay nag-enroll ng bago pa mag-declare ng EDCA site, baka iba ng iba yon. Kung yung influx, yung spike ng enrollment ay after declaration ng EDCA site at kung totoo yung diploma mill na sinasabi, so imbestigahan yan. We can speculate, but again, kailangan itong patunayan na maigi, makita natin yung proof nito. Kasi yung EDCA naman, rotational yun hindi naman permanent yun. Si Senator Sherwin Gatchalian nanawagan din sa CHED na maimbestigahan ang issue. Anya, mababaliwala lang ang mga hakbang ng gobyerno para pagbutihin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Dahil sa paglaganap ng pagbebenta ng diploma, naniniwala rin ang mambabatas na dapat patawan ng parusa ang mga kolehiyo at universidad na pinapayagan ang diploma for sale. Sa ngayon, pinaimbestigahan na sa Kamara ang issue habang nakatakda ring maghain ng resolusyon. Dapat nga mga kababayan, yung mga ganyang klase ng kasi, dapat binibigyan niya ng matinding kaparusahan para hindi na pamarisa ng iba. Kasi biruin nyo mga kababayan tayo nga mga Pilipino, bago tayo magkaroon ng diploma mga kababayan, talagang napakahirap at matindi yung pinagdadaanan. Tapos yung mga Chekwa mga kababayan, sa isang iglap magpapanggap lang na estudyante dito sa bansang Pilipinas, di ko naman nilalahat mga kababayan, magkakaroon agad ng diploma dahil nga sa ibinebenta di umano yung mga diploma natin. So isipin nyo mga kababayan mabuti kung tayo mga Pilipino, bago magkaroon ng diploma, dugo at pawis mga kababayan, yung ating pinagtitiisan. Pero yung mga Chekwa na iba, hindi ko naman nilalahat, mga kababayan, lalo na kung may mga espiya nga, sa isang iglap nagkakaroon agad ng diploma dahil nga sa binebentahan. So dapat maimbestigahan po talaga yan sa lalo't madaling panahon para hindi na pamirisan ng ibang universidad mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontiveros sa Senado para maimbestigahan kung nagkaroon ng paglabag sa proseso sa immigration at mabusisi ang umano'y pagdami ng Chinese nationals sa paligid ng EDCA sites. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So maliwanag mga kababayan na dapat sa lalo't madaling panahon maimbestigahan po ito. At kung talaga na yung mga sundalong yon, mga estudyanteng yon, di umano mga espiya nga talaga mga kababayan at nagpapanggap lang na estudyante. Kasi nakakapagtaka ang daming pwedeng pag-aralan dito sa bansang Pilipinas. Bakit ang pinili nilang lugar
Itong Cagayan na kung saan mga kababayan, alam naman natin na malapit po sa mga EDCA sites. So baka mamaya, mga sundalo po yan ng China na nagpapanggap lang ng mga estudyante. At para mapatunayan lang na estudyante mga kababayan ay binebentahan ng diploma. So ngayon, ang sa atin mga kababayan dapat maimbestigahan yan para malaman kung ano yung ginagawa nila dyan at bakit biglaan yung pagdami po nila. Ano po, so ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo sa next topic po natin. Eto, na kung saan mga kababayan, nung sinabi, di ba, puputok yung issue ng mga estudyante na bigla ang dumami dito sa Cagayan, mga kababayan, at pinapalabas nga nung iba na baka espiya nga kasi nakakapagtaka naman talaga na kung saan bigla ang bumulusok yung pagdami ng mga estudyanteng Chinese dito sa mga malalapit sa EDCA sites, ay may tugon po dyan. May bigla ang sagot dyan mga kababayan, ang China. Kasi sabi dito, China tinawag na malisyoso ang paratang hingil sa pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan. Biruin nyo ha, eto nakakapagtaka, kada may kukundinahin tayo sa China mga kababayan, automatic na nakakarating agad na mabilis sa bansang China. At automatic din mga kababayan, may sagot agad na matindi ang bansang China. Isipin nyo ha, tingnan nyo mabuti. Pagkatapos nung issue ng pagdami ng mga estudyante na hindi natin alam kung estudyante ba talaga o mga espiya di umano mga kababayan, meron pong sagot agad dyan ang bansang China. So pakinggan po natin, galing sa UNTV. Tinuligsahan ng Chinese Embassy ang mga paratang kaugnay sa umunoy pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Masyado nilang malisyoso ang komentaryo ng mga Pilipinong mambabatas na nila'y nag-uudyok ng pagdududa at pagkagalit sa China. Nauna nang Hindi naman sa kinagagalitan ng China. Ako may mga kaibigan ako personally mga kababayan na Chinese talaga. Mababait sila, oo mga kababayan. Sobrang babait nila. At po, at wala akong masasabi, yung mga Chinese na marunong magtagalog na dito na lumaki sa bansang Pilipinas mga kababayan ha, na ang tingin ko do sa mga Chinese na kaibigan ko, mga Pilipino na rin. Pero mga kababayan, uulitin ko ha, mga tinutuligsa po natin dito, hindi po yung mismong Chinese citizen, mga kababayan, kung hindi, yung mga Chinese official. Ano po, magkaiba po yun mga kababayan, baka mamaya ma-misinterpret nung iba. So ngayon mga kababayan, uulitin ko, yung sinasabi kasi ng mga mambabatas, hindi naman provocation yon para magalit ang sambayan ng Pilipino sa mga Chinese. Ano po, yun lamang pong ang tinutukoy lamang po ng mga mambabatas dito, bakit kung saan malapit yung mga EDCA site, doon po biglang dumami at bumulusok yung pagdami ng mga sinasabi na Chinese student. Mga kababayan, tapos may pumutok pang balita na kung saan nagkakabentahan ng diploma. So yun po yung nakakapagtaka, kaya dapat maimbestigahan po yan. Ano po, kung yan ay maimbestigahan na wala naman talagang kinalaman or hindi naman talaga mga espiya, o di ayos, wala mga kababayan. Pero kung yan ay mapapatunayan ng mga espiya, ay dapat po talaga silang i-deport. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nawagan na investigasyon ng ilang mga mambabata sa Kamara ukol sa umunoy nakaalarmang pagdami ng Chinese students sa Cagayan na maaaring magdulot ng banta sa ating national security sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit mismo si Cagayan Governor Manuel Mamba hindi naniniwala na maaaring maging national threat ang sinasabing pagdami ng Chinese students sa lalawigan. Gayunman, hindi naman umano siya maaaring magsalita para sa pamahalaan dahil mayroong security agencies na siyang nag-a-assess ng mga posibleng banta sa seguridad ng bansa. So kung ito naman mga kababayan ay mapapatunayan na wala naman talagang intensyon na masama, ano po dito sa ating bansa, o di ayos, walang problema. Pero kung yan ay mapapatunayan ng mga espiya mga kababayan at mga sundalo ng China na nagmamasid diyan sa mga EDCA sites natin mga kababayan, dapat po talagang mapaalis sa bansang Pilipinas. Ganun lamang naman po kasimple. Hindi na po natin na papalawakin pa. So ngayon sinasabi ng bansang China, malisyoso. Sa kanila malisyoso mga kababayan. Pero para sa atin, karapatan naman po talaga nating malaman kung ano yung katotohanan. Dahil nga baka mamaya mga espiya nga mga kababayan, di umano, talagang malalagay po yung ating bansa sa matinding panganib. So ngayon, kung yan ay mapapatunayang wala naman talaga o di walang problema. Pero kung yan ay mapapatunayan na talagang mga espiya o di dapat talaga ma-deport dito sa ating bansa at mapaalis. So anyway, mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, eto yung hindi ko maintindihan dun sa mga dating kasama ni PBBM.
Buti nga itong mga dilawan mga kababayan, talagang sumasang-ayon dun sa kagustuhan ng ating presidente na protektahan po yung ating mga teritoryo. Na protektahan yung ating sovereignty mga kababayan o sovereign rights dito po sa ating mga teritoryo na pilit kinakamkam ng bansang China. So ngayon kung makikita ninyo, etong si former Senator Trillanes mga kababayan, approve po niya yung foreign policy ni PBBM. So ngayon alamin po natin mga kababayan dito kaya sa vlog na inilabas ni Models of Manila na kung saan na-interview po niya etong si former Senator Trillanes mga kababayan. Biruin nyo yung mga dilawan unti-unti na pong sumasama sa gobyernong Marcos mga kababayan. Pero yung mga dati nating kasama mga kababayan, talagang sila pa yung bumabatikos sa ating gobyerno. Kaya nga kung makikita ninyo yung pahayag ni First Lady, talagang sapul na sapul doon etong si VP Inday Sara Duterte. Pero anyway, mamaya natin pag-usapan yon sa pangalawang talakayan. Pakinggan po muna natin yung interview ng ating kaibigan at kasamahan na si Models of Manila dito kay Senator Trillanes. Kay former Senator Trillanes. I-play na po natin. Hello! Yun po, meron po tayong special guest ngayong hapon. None other than former Senator Trillanes. Kamusta po, Sen? Magandang hapon sa iyo, Mark, at sa ating mga viewers. Ayun, so napaka-init po ng sitwasyon ng politika ngayon sa bansa, Sen. At it's nice to see that you are active again and that you are doing interviews at you are giving your insights sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Let's get into the heat of things na. Ito po kay President Bongbong Marcos. Ano po ba tingin nyo so far yung kanyang performance bilang Pangulo ng ating bansa? Okay, for proper context lang, Mark, alam naman nila na nung last election nandito kami kay VP Lenny, no? Yes. Tapos itong si BBM na yung isa nakatulong. Ay, comment nyo mga kababayan kung medyo mahina yung sounds natin. Paki-comment pero isinagad ko na yan para sa inyo. Linya. But yun na, coming from the opposite side ng politika, nakilatis natin at na-analyze natin objectively yung Marcos administration the past 2 years. No? At may mga positibo, of course, meron din mga negatibo. So yung mga positibo, yung kanyang foreign policy, yung policy niya sa West Philippine Sea, yung pag-pursue niya ng peace agenda, pag-modernize ng AFP, yung farm peace talks, no, na pinursu din niya. Tapos itong mga yung sa EJK, hininto niya yon. So yun yung pinakamaganda na ginawa ni PBBM. Mga kababayan, para sa akin nung una sinasabi ko sa inyo, nung una sang-ayon tayo dun sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan mga kababayan, nung nagsimula na tayo mag-research, nung nagsimula na tayo na alamin yung nilalaman talaga at nasa likod nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, talagang kung sino, mga kababayan, kung sino yung makakapag-research din at malalaman yung nilalaman ng drugs, ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, mas pipiliin nyo pa rin mga kababayan yung war on drugs ni PBBM sa kasalukuyan. Kasi biruin nyo nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, kahit inosente mga kababayan, ay nadadawit. Katulad na lamang nung bata na si Kian ata yun mga kababayan, na kung saan nahiring pa yun sa Senado at tumagal pa yung usaping yon, na talagang naabuso mga kababayan at naidawit nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero yung kay PBBM kasi ngayon mga kababayan, bloodless na po siya. Kumbaga, walang kinakailangan na magbuwis ng buhay para masabi mga kababayan na may napatunayan sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot. So ngayon, kung makikita ninyo, matagumpay naman yung itinatakbo ng war on drugs ni PBBM. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung mga pamilya na nabiktima nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, talagang pumapabor po sila sa war on drugs ngayon ni PBBM. Kasi nga, unang-una, talagang ang pinupunteriya yung mismong ugat. Yung mismong ugat, kasi nga naman pag nawala yung mismong ugat, madali na para linisin yung mga dahon at yung mga sanga. Ibig sabihin nun, yung mga maliliit nating kababayang Pilipino na nasasangkot
sa ipinagbabawal na gamot. Madali na yan mga kababayan kung mapupuntiryan natin yung mismong ugat. Pero kung makikita nyo nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, mismong dahon lang at sanga yung inuna nila. Yung mga ugat, hindi natin alam kung saan napapunta mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, kahit natapos na yung 3 to 6 months, patuloy pa rin pong yumayabong yung puno. Kasi nga, hindi nila nasugpo yung mismong ugat mga kababayan nung problema ng war on drugs. So ngayon kay PBBM, ugat yung pinupunteriya bago yung sanga mga kababayan at saka yung mga dahon. So anyway, pagpatuloy pa natin. Democratic space na tinatawag namin, pagbibigay ng kalayaan para sa tao, para sa mga mamamahayag na sabihin nyo kung anong kailangan nyo sabihin na walang takot na babalik sa iyo. Binalik niya, no? Which is ironic dahil ang mga pangamba namin noon nung panahon ng kampanya na siya, since yung father niya ay siya yung arkitekto ng martial law, parang baka ganun ang gagawin, no? Which is the continuation ng Duterte administration na kamay na bakal. Pero nagulat kami in a positive way na hindi ganun yung nangyari kasi binigyan ng kalayaan ulit. Kaya we appreciate that. Yung mga negatibo naman, o sabihin natin hindi pa na sa katuparan, yung mga economic policies na magbe-benepisyo yung mamamayan. So pag-usapan po natin yung sa foreign policy kasi isang malaking issue po yan sa ngayon. Ano po ang reaction ninyo doon po sa ginagawang for example yung trilateral meeting sa US at Japan, yung pong sa Australia, yung sa India, sa Vietnam, yung pong ginagawang pakikipag-alyado ni PBBM doon sa mga bansang iyon para po makontra yung pong pambubuli nitong China? Sa ngayong panahon, yun po yung nararapat na gawin. Kasi kita naman natin na nagiging agresibo na yung China at alam naman natin yung limited na kakayahan natin ng ating sandatang lakas. So kailangan natin ng mga kaalyansa. So dati yung ASEAN lang, pero yung ASEAN kasi medyo iba ang kultura niya. So kailangan gawa pa tayo ng strategic alliances dun sa mga may kakayanan na tumindig against China. Yan yung US, Australia, Japan. At malaking bagay yan to offset yung pagiging underdog natin sa... Ang sakit nun mga kababayan yung pagiging underdog sa bansang China. So nakikita natin at malaking bagay yan to offset yung pagiging underdog natin sa sitwasyon. So nakikita natin na mga positive steps yan sa foreign policy. Ano po ba ang pwedeng maitulong sa atin ng mga bansang ito? Yun po bilang someone coming from the military, from the armed forces, ano po ba mga pwede nilang maibigay sa Pilipinas or maitulong sa Pilipinas sa equipment or sa gamit or sa know-how and sa kakayahan? Marami, no? But ang pinakang maibibigay nila sa atin yung deterrence. Deterrence meaning mag-iisip ng 1,000 beses yung China bago tuluyan maging agresibo at gumawa ng hindi maganda dito sa mga isla natin. Diba kung mapapansin nyo mga kababayan, nung wala pa tayong gaano mga kaalyadong bansa, nung hindi pa nagsisimula na yung ating presidente mga kababayan, bumisita sa iba't ibang bansa at makipag-alyansa, kung mapapansin ninyo ang China mga kababayan, talagang kahit anong klase ng pambubuli ginagawa po nila. Ngayon mga kababayan, nung uminit na yung tensyon, kung mapapansin nyo, talagang nagdadalawat isa sila sa hakbang na gagawin po nila para ma-occupied mga kababayan yung mga teritoryo po natin. Kasi unang-una, ang nasa sa isip na po ng bansang China, talagang ang Pilipinas mga kababayan, hindi na po basta-basta. Hindi na katulad dati na isang salita lang nila, isang reklamo lang nila, automatic ang Pilipinas titiklop. Kasi nga,
yung presidente dati mga kababayan, ipinakita niya yung pagiging mahina po niya sa bansang China. Ngayon mga kababayan, since alam na nga ng bansang China na marami na po tayong mga kaalyadong bansa, mga kababayan, ngayon nagdadalawang isip na sila ng kanilang hakbang na gagawin. At unang-una mga kababayan, kung mapapansin nyo pa nga, ang bansang China panay yung pananawagan dito sa bansang Pilipinas na bumalik tayo sa dating kaugalian. Yung makikipag-usap tayo, mga kababayan, makikipag-usap tayo sa kanila, pero yung napapag-usapan naman is taliwas dun sa ginagawa ng kanilang mga kusundalahan, mga kababayan, dito sa issue ng West Philippine Sea. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ano ang laging sinasabi ng bansang China? Bumalik tayo sa pakikipag-usap sa kanila. Kasi nga, nagdadalawang isip na po sila mga kababayan sa pagkamkam ng ating teritoryo. Dahil nga unang-una, kaalyado na natin ang bansang US, mga kababayan, at saka ang Japan. Hindi lang po Japan, maging India, mga kababayan, ay kaalyado na po natin. At dahil dyan, mga kababayan, ang bansang China, nagdadalawang isip na po sila sa kanilang hakbang na gagawin, mga kababayan. Dahil nga oras na makapatay po sila ng isang Pinoy, mga kababayan, dahil po sa kanilang maling hakbang, dyan na po magsisimula yung sinasabi na pagkundina sa kanila ng international. Ano po sa ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yan yun, yung deterrent capacity. Then yun na-mention mo, yung joint operations. No? Kasi limitado nga yung kakayanan natin. Meron silang mga malalaking mga barko, mga modern planes and missile systems na din nating mag-take advantage of because of this alliance. Hindi na mabibigyan nun. So yung training para yung mga personnel natin ay maging biyasa sa joint operations with other armed forces. At the same time, makita nila yung mga modern equipment na someday kung magkaroon din tayo, marunong na nating gamitin. Ano po yung masasabi nyo dun sa mga ibang naninira na kapag ikaw daw ay pumanig doon sa foreign policy na ginagawa ni PBBM, ikaw daw ay pro-war? Yun po yung parating term na kinakalat po ng mga vloggers and mga DDS ko napapanood yun na ay pro-war ka pag ganyan ka, ganyan. Alam niyo po, baliktad, no? Kaya nga nagpo-forge ng mga alliances na ganito. Ay, makinig kayo ha, mga DDS vlogger. Ay, yung mga banatai dyan, makinig kayo kay Models of Manila. At makinig kayo sa sinasabi nitong si former Senator Trillanes. Ano po, pakinggan nyo? Kasi nga naman, ang sinasabi nila, di ba, ang malimit nilang i-comment dito sa channel natin. Di makipaggera ka doon. Di ba, yung presidente mo gusto sa gera. Di ba gusto nyo ng gera, kayo na lang yung makipaggera doon. So ngayon, pakinggan nyo yung komento ni former Senator Trillanes. Para nga magkaroon ng deterrence o magdalawang isip sila sa pagiging bully nila, no? Sa pag-invade nila sa'yo. Kasi kung mag-isa ka lang, ay kaya nilang damputin o kung ano man yung gusto nilang kuhain. Ganun ang nangyari sa Ukraine noong una. Mag-isa siya, kinuha yung Crimea. Diba? O, wala nakapalag. Biglang nakita nung Russia, ay pwede pala di pinasok sila ngayon. Pero ito na, ang dami ng mga sumama, EU, US, sinusuportahan, hindi na nila ma-expand yung gera, no? Nakakatindig yung Ukraine. Ngayon, ganun din sa Taiwan. Yung Taiwan, imagine mo kung walang kaalyadong US yan. Sinakop na yan. Tama! Pero ngayon, since andyan yung US at other allies nila, nagpipigil yung Taiwan. Kita nyo ito mga kababayan ha, ang Taiwan napakaliit na bansa niyan. Mga kababayan, kung yan ay sasakupin ng bansang China, napakadali, napakabilis. Pero bakit nagdadalawang isip ang bansang China na sakupin po etong Taiwan? Kasi alam mga kababayan ng bansang China na etong Taiwan mga kababayan, sa likod ng Taiwan ay may mga kaalyansang malalaking bansa yan, katulad ng US. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nagdadalawang isip ang Taiwan, ang China kung sasakupin niya ang Taiwan. Ang Taiwan mga kababayan, napakaliit na bansa niyan. Pero nagdadalawang isip ang China kasi nga alam nila na may kaalyadong malalaking bansa ang bansang Taiwan. Mga kababayan, kaya hindi basta-basta masakop ng bansang China. Ganon din naman sa atin mga kababayan. Ngayong alam na ng bansang China
na ang Pilipinas mga kababayan ay may mga kaalyadong malalaking bansa, nagdadalawang isip na rin po sila kung ipagpapatuloy pa nila yung pangangamkam ng ating mga teritoryo. Ano po, at kung makikita nyo yung pambubuli nila ngayon mga kababayan, talagang medyo nababawasan na. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. O paano nila sasakupin. So yun po, baliktad po yung but yun po yung propaganda nila. Kaya nila sinasabi yan. Yung propaganda nakakalungkot po. Anong masasabi nyo? Meron pong mga reports na lumalabas, meron ding mga taga-gobyerno na nagsasabi na merong mga pinupondohan o may mga kababayan tayo na binabayaran para parang mag-abogado sa China o mag-defend sa China. Po, yung China Masters rin yan. Kasi ginagawa nila yan. Hindi lang dito, no? Pati nga sa US, no? Yan yung tinatawag nilang United Front. So meron silang isang ministro sa China, isang ministry sa China na pinupondohan nila at nagpapakawala sila ng mga agents, mga natives o mga locals sa area nila, na sa ganon, sila yung magpapakalat ng propaganda o mga gustong linyada o narratives na. Kaya pala kung makikita ninyo mga kababayan, ganun na lamang yung pagdepensa ng mga pro-China dito sa bansang China. Kasi nga mga kababayan, hindi naman magtsatsagang magdepensa yung mga yan kung hindi bayad yan. Totoo, mga kababayan, hindi magtsatsagang magdepensa yung mga yan kung hindi bayad yan. Tayo naman mga kababayan, siguro naman yung mga matatagal dito, alam nyo talaga na nung panahon ng kampanya talagang BBM tayo, mga kababayan. Yung mga yan kasi, kung mapapansin ninyo, bigla ang mga nagbaligtaran lang yan. Mga dating BBM biglang bumaligtad. At ngayon mga kababayan, doon na sumusuporta sa pro-China. Kung mapapansin nyo, talagang kaya pala. Kasi unang-una may mga nagpupondo sa kanila para magpakalat ng propaganda. At ang propagandang ipinakakalat nila ngayon mga kababayan, adik yung presidente, bangag yung presidente, at naghahamon at nagpuprovoke yung presidente na magkaroon ng gera dito sa West Philippine Sea. Kaya ipinaglalaban yung teritoryo ng Pilipinas, mga kababayan, at nakikipag-alyansa sa bansang Amerika or dito sa US. Ano po, so yan pala yung kanilang isang paraan ng propaganda mga kababayan, dahil nga naman may nagpupondo sa kanila di umano. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Pilipinas nangyayari yan. Sa ibang bansa nakikita na din yan. Penetrate ito nga, a few years back sa New Zealand, nakapagpa-elect sila ng member of parliament na nila, intelligence, galing sa intelligence community nila. So, ganon, they're playing the long game, pinipenetrate nila. Dito, meron silang mga na-influensya sa business community, sa media, sa social media community. Ano yan? At sa mga politiko. Sa politiko. Siyempre, nung campaign, na nakargahan nila yan. At yun nga, no? Ayun ang explanation ko. Tinatanong nila, bakit gano'n na lang si Duterte kabigay sa China? Dahil tumulong nagbigay ng pera yung China sa campaign ni Duterte noong 2016. Ito ang... Kaya pala mga kababayan, kaya pala gano'n na lamang po sila. Kaya pala pagka tinatanong, yung isang tao mga kababayan, ang sagot no comment sa issue ng West Philippine Sea mga kababayan. At yung tatay naman, ano yung sinasabi ng tatay? Di subukan mo nga at tingnan mo kung ano yung mangyayari. Tapos, nung nagalit si Xi Jinping, ano po ang nasa isip nyo, Mr. President? Kaya naman pala mga kababayan, eto base kay Trillanes kay former Senator Trillanes. Ano po, nung panahon ng eleksyon, nung 2016 ni dating Pangulong Duterte, ay pinundohan daw po ng pera ng Chekwa mga kababayan. Sa kanila nanggaling yan. Pero siguro, kaya ganyan na lamang po yung pagdidepende niya sa bansang China, mga kababayan, dahil nga naman, baka pinondohan. At siguro, kaya gano'n na lamang din yung pagdidepend nung ilang mga senador, wala akong pinapangalanan mga kababayan baka napondohan din po sila. Di umano,
mga kababayan ha. Anyway, pagpatuloy pa natin. Last na tanong ko sa segment na to. Paano natin mapipigilan yung ganong klaseng influence? Is there a way? Meron ba tayo pwedeng isabatas? Meron ako na nakikita na dapat gawing transparent kung merong iabot na pera yung galing sa ibang bansa o nakakatang... what are the ways na moving forward na pwedeng gawin ng PBBM administration para mapigilan yung ganyang klaseng pag-i-impluensya sa ating soberanya, sa ating bansa? Pwede ka maglagay ng mga batas, pero these things kasi can be invisible, ano? Yung transaction na yan, ang daming ways niyan para ikutan yung batas. Tama! Ang pinakamaganda is ito, yung ginagawa ngayon na pinag-uusapan ito, minumulat yung mga kababayan natin, pinapalakas yung sense of nationalism, patriotism. Nang sa ganon, ano sila, nare-reject. Otherwise, kung hindi ito pinag-uusapan, kita mo ng panahon ni Digong, ang palaging propaganda nun, China na tayo, grabe yung US, tinalikuran. Ang daming mga Pilipino na nadadala nun. Totoo. Pero nung naupo na si President BBM, inano niya ulit, binalik. Kasi talaga mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, to be honest mga kababayan ha, ang pangit ng tingin ko sa US. Bakit? Kasi ang napapanood ko mga kababayan at ang mga nababasa kong article, masama ang US. Dahil nga kung makikita ninyo, di ba parang minura ata ni dating Pangulong Duterte si Barack Obama mga kababayan. And then kung mapapansin ninyo, may mga sinabi pa siya dun sa mga kaalyadong bansa natin dati na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi na niya naging kaalyado. Dahil nga mayroon siyang bansa na tinawag na iyot mga kababayan. Tapos, kung mapapansin nyo, kada magpapahagin siya sa Amerika, kada magtatalumpati siya, may masama siyang nasasabi sa Amerika. At bilang sumusuporta dati sa gobyerno, since hindi nga tayo lumalabag sa gobyerno mga kababayan at lagi tayong nakasuporta sa gobyerno, talagang pumapasok sa ating isipan na mabuti yung ginagawa ng bansang China dito po sa Pilipinas. Ano po, dahil nung panahon ni Digong mga kababayan, mabango yung imahe ng China at pangit yung imahe ng US. Kaya kung mapapansin nyo nga mga kababayan, talagang nung panahon ni Digong, talagang napabango nila yung bansang China at pangit ang tingin ng sambayan ng Pilipino sa US. Buti na nga lang nanalo si PBBM at naliwanagan ang lahat ng sambayan ng Pilipino. Hindi may mga iilan man mga kababayan na pro-Digong pa rin hanggang ngayon, pero mas marami ang naliliwanagan na tama yung nilalakarang landas ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Kasi unang-una, hindi po tayo nakikipag-away sa ibang bansa. Sa China hindi tayo nakikipag-away. Mga kababayan, pinoprotektahan lamang po natin yung mga teritoryo po natin. Sila lang naman ang gumagawa ng gulo, kaya nasasabi ng iba na nakikipag-away po tayo sa kanila. Pero definitely mga kababayan, pinoprotektahan lang po natin yung ating teritoryo at wala po tayong inaaway na bansa. Nakita nyo ba mga kababayan na nagpahaging or minura ni PBBM ang bansang China? Ano pa yung sinabi ni PBBM? Diba sabi ni PBBM, ano ba talaga yung pinasok ninyong kasunduan? Bakit nagagalit yung mga kaibigan natin sa bansang China? Diba napakaganda pa ng sinabi ni PBBM? Ibig sabihin, hindi tayo nakikipag-away sa iba't ibang bansa. Bagkos, nakikipag-alyansa pa tayo mga kababayan. Ang nagbago nga lang ngayon, mas nakipag-alyansa tayo sa bansang US. Dahil nga ang bansang China is nagiging marahas mga kababayan. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa dati, namulat, hindi ngayon, binitawan ulit yung direksyon na yun na gusto sanang dalhin ni Digong. Alam niya nung panahon niya, nung administrasyon. Hindi pati yung mga official ng armed forces, pinag-i-schooling niya na sa China. Grabe pala. Oo, nagsimula na yun. Dati hindi yun, kasi hindi naman democratic country yun. China. So, dapat US lang yan. Paano na-indoctrinate sila na ano sila ng mga yun yung China, hope. no? Yun yung hope dapat, no? Tipong mapapalapit kayo sa China. Tapos yung mga congressman dinadala doon, mga media doon. Kumaga, nag-sponsor talaga. Gumastos sila. Pero yun nga. Kumbaga parang inuunti-unti mga kababayan yung mga Pilipino na ilapit sa bansang China. So ibig sabihin, kung nagtuloy-tuloy pala ang termino ng mga Duterte, mga kababayan, di umano, malaki pala ang posibilidad talaga na maging probinsya ang Pilipinas ng China. Kung inuunti-unti pa mula sa mga politiko, mga kababayan, hanggang dun sa mga media na iba, at saka dun sa ating mga kasundaluhan,
talagang pinag-i-schooling na dito sa bansang China at dinadala sa China mga kababayan, ibig sabihin inuunti-unti na ni dating Pangulong Duterte na ilapit ang Pilipinas, ang Pinoy sa bansang China at maisakatuparan di umano siguro niya yung pangarap niya na ang Pilipinas ay maging probinsya ng China. So malaki pala talaga ang posibilidad kung hindi natapos ang termino ni Duterte. Mga kababayan, kung naaprubahan pa yung isinusulong ni Duterte na federalism at kung naaprubahan yung Chacha, baka naging mahaba nga yung termino ni Duterte at malaki ang posibilidad na ang China at Pilipinas ay maging isa. Mga kababayan, kaso probinsya nga lang tayo. Anyway mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Bumaliktad ulit nung naupo na si President Marcos. Thank you very much, Sen. Okay, punta tayo sa part 2, guys. Topic naman natin about sa mga local naman. Okay, so thank you, guys. Maliwanag naman mga kababayan. Ito unang talakayan to ni Models of Manila, ni Tol Models. Hindi pa niya ina-upload yung isa mga kababayan kasi wala pa naman ako nakikita. Pero isa lang yung maliwanag dito. May nabanggit si former Senator Trillanes na nung panahon ng election 2016 ay di umano pinondohan ng bansang China etong si dating Pangulong Duterte. So gaano kaya po katotoo yun? Kasi kung makikita ninyo, kaya naiisip ng Pinoy na may katotohanan nito kasi nga, todo-todo yung pagdidepende dating Pangulong Duterte dito sa bansang China. Mga kababayan, hindi lamang po si dating Pangulong Duterte kung hindi yung mga ilang senador nakakapanalo lang nung nakaraang eleksyon mga kababayan. So hindi rin natin lubos maiisip o hindi din natin maikakaila sa ating isipan na maisip talaga na baka napondohan din sila ng bansang China kung may katotohanan man po ito. Mga kababayan, so isa lamang po yung maliwanag dito na ang bansang China ay nagpupondo para magpakalat ng propaganda. Mga kababayan, na makakasira at makakatibag dun sa isang bansa na gusto nilang kamkamin, mga kababayan, or yung mga teritoryo na may pinagnanaisan sila. So anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa tinalakay po natin na ito, dito po sa mga balita about sa issue ng West Philippine Sea at sa pagdami ng mga Chinese mga kababayan dito sa mga malalapit sa EDCA site po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.